tayo sa ating Panginoon. Hawitan mo rin ang patungkulihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan ating purihin ng may tuwa at galak. Ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsikan laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakahin siya sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kaloob ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang babantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ng iyong nilalang, lahat mong nilikhay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginagawa, kahit ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yaong inaapi, inaalis niya sa pagkakagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kaunti po bang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. At sabihin ninyo, Panginoon, papasukin po niyo kami. Sasagutin niya kayo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at tutulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauna at may naunang mahuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa madalas na mabanggit na sipi sa Biblia, palagay ko, ay ang bahagi ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Hindi man masabi yung eksaktong kapitulo o bersikulo, madalas makaut ito. Of course, with various statements, pero isa lang ang pinupunto. Igalang ang mga magulang. Madalas mabanggit ang igalang mo magulang mo, ang tatay mo, nanay mo, tulad ng sinasabi dito sa ating unang pagbasa. Kasi ito palagay ko ang na issue sa mga panahong ito. Lalo pat may mga anak daw na hindi narurumispeto at gumagalang sa kanilang mga magulang. May mga anak na lapastangan sa magulang, pinababayaan ng magulang. At issue sa ngayon, yung tanong na kailangan ba talagang gantihan ng anak ang ginawang mga mabuti para sa kanya ng mga magulang? Pag kinokode kasi, ang siping ito ay parang gumagamit na tayo ng kapangyarihan. Ano ba naman ang pangtapat mo sa salita ng Diyos, di ba? Kahit pa maganda ang argumento mo, sinabi ng Diyos, igalang ang ama at ina. Makakakontra ka ba? Yung iba nga, dinidiin pa yung katotohanan ito, yung utos na ito, sa pamamagitan ng paglalahad ng pangakong binigay ng Diyos para dito. Sa sino mga anak na gumagalang sa mga magulang, lalawig at uunlad daw ang buhay nito. Minsan may magdadagdag pa, mamalasin ka ang anak, lapastangan sa magulang.
hindi magiging maayos at masaya ang buhay. Something like that. Upang ang utos na ito ay masunod lang. Na wala naman pong masama sapagkat totoo na mga utos na ito ay nasa banal na kasulatan. Yun nga lamang, minsan may danger na ma-overemphasize ang utos na ito at makalimutan na po natin ang responsibilidad na kaakibat nito. Dahil kung mapansin po ninyo, tamang iniutos ng Diyos dito sa mga anak na igalang ang mga magulang, pero iniutos din sa mga magulang na huwag ibuyo sa paghimagsik ang kanilang mga anak at palakihin ayon sa tuntunin ng Panginoon ang kanilang mga anak. In other words, kung ang anak ay dapat gumalang sa magulang, ang mga magulang ay dapat din namang igalang ang kanilang mga anak. Mga magulang, huwag niyo pong sasaktan ng hindi tama ang inyong mga anak. Kung kailangan paluin. Pero wag naman yung tipong namamalipit na sila sa sakit dahil sa tindi ng inyong galit. Kahit galit na po kayo, kahit kailangan yung paluin ng anak ninyo, dapat mas maramdaman pa rin ng anak ninyo ang malasakit ninyo, ang pagmamahal ninyo, at hindi ang galit ninyo. Huwag niyo po silang mumurahin o pagkasalitaan ng mga salitang hindi maganda. Di ka, opo ka, wala kang silbi, hindi ka nag-iisip. Pwede nyo naman pong ipaunawa sa kanilang pagkakamali nila nang hindi bababa ang tingin nila sa sarili nila. Ihiwalay nyo po yung maling at kapalpakang ginawa nila sa pagkatao nila. Tandaan po ninyo na makapangyarihan ang salita natin, lalong-lalo na ang salita ng mga magulang sa mga anak. May mga masasakit na salita na pwedeng hindi na makalimutan ng inyong anak hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang sa mamatay siya. Kaya sana, maging maingat po kayo sapagkat pwedeng kayo mismo ang sumira ng buhay ng anak ninyo. Huwag niyo po silang ikukumpara sa iba. Buti pa yung kapatid mo, hindi ka gumaya sa kanya. Buti pa yung classmate mo. Sapagkat ang tao ay magkakaiba. Tama na may pwedeng gawin ng iba na hindi kaya ng anak ninyo. Pero siguradong may kaya din naman ang anak ninyo na hindi kayang gawin ng iba. At yun ay pwedeng hindi niya makita kung lagi niyo po siyang ikinukumpara. Huwag niyo po siyang sasabihan na anak lang kita, nang may galit, nang may pagmamataas, sapagkat pwede niyo namang ipaunawa sa kanya ang katotohanan ito sa paraan na mayroon pa rin kayo sa kanyang respeto. Huwag niyo pong isigaw sa kanya mga salitang anak lang kita, nang may galit at pagmamalaki. Pwede niyo naman po sigurong ipaunawa sa kanya ang katotohanan ito nang hindi sa paraang nagmamataas kayo. Huwag po kayo ang magdesisyon sa kung ano ang dapat nilang marating. Huwag niyo pong ipatupad sa kanila ang mga pangarap na hindi niyo natupad, lalo pat kung hindi ito naaayon sa kanilang gusto at talento. Encourage niyo lang po sila, pero huwag niyo silang pipilitin. May sariling buhay po ang mga anak ninyo at dapat iigalang niyo rin po ito. Huwag niyo pong i-demand na gantihan nila kung ano yung mga mabuting ginawa at ibinigay ninyo sapagkat hindi po ito obligasyon ng mga anak ninyo. Maging masaya po kayo kung ano yung ibigay nila, kung ano yung ipakita nila. Hindi naman po natin alam ang takbo ng isip at puso nila. Hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan nila. Kung pabayaan nila kayo, kung tipirin nila kayo, hayaan niyo po sila. Sapagkat ang utang na loob ay dapat naman talagang kusang loob. Hindi po natin ito maipipilit kung hindi ito bukhal sa loob. Hindi nyo naman po binigay ang mga binigay ninyo at ginawa ang mga ginawa ninyo dahil sa obligado kayo, di ba? Nagkusa kayo kasi nagmahal kayo. Hayaan po ninyo na ganun din sana ang gawin nila. Hayaan nyo sila. Huwag kayong magdikta. Lagi po nating narinig, sinasabi, magulang mo pa rin yan. Magulang mo pa rin yan. Okay naman at tama naman. Pero maging sensitibo rin po tayo sapagkat kung minsan baka ang dapat nating pagsabihan ay ang mga magulang at sabihin, anak mo pa rin yan, anak mo pa rin yan. Hindi po naman siyempre dahilan ang pagkukulang o pagkakamali ng mga magulang para hindi na sila ikalang. Pero wag naman din po sana na maging dahilan ang paggalang sa magulang para hindi na rin ma-realize sa magulang ang kanilang mga pagkakamali o pagkukulang. Ang mga magulang ay may karapatan, pero ang anak ay gayon din naman. Kaya't kung ang mga anak ay may mga pananagutan sa magulang, ang mga magulang sa kanilang anak ay may pananagutan din naman. Dapat magkahugpong yan, dapat magkaakibat yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
awitin natin. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Alam kong may magagawa ang Diyos. Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang sabo ko, sapagkat mahal niya. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang sabo ko, Alam kong di ringgit ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang sabo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo pong magkaroon ng mabuting pagkasama ang mga anak at ang mga magulang sa kanilang mga anak, ang bawat pamilya. Makita nawa ng bawat isa ang kanilang pananagutan na igalang ang isa't isa, na huwag ang isipin lagi ang sarili, kundi ang kapakanan din naman ng tao sa kanila ay mahalaga. Hindi naman po kasi po pwedeng isa lang ang mag-isip at kumilos para sa kapakanan ng buong pamilya. Tulungan mo po ang bawat miyembro ng pamilya na magmalasakitan at magmahalan sa isa't isa. Alleluia! Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Sa mga bukid na umitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas. Pinagpagungan ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan. Tangis sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapatay. Mula sa mga baging ng kinumpol na ubas,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen na Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lukmok. Ngayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan. Buhay niya'y inalay, dahil ikaw ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.